witnesses. Dalawang propeta yan eh. Dalawang propeta yan eh. Kaya, paano makikipag-covenant yung hina yan, patunay mo yan na yung si Kristo nakipag-covenant sa dalawang propeta. Yun ang pero yung sinasabi mo din sa Daniel 9:27, He will confirm the covenant with many for 1 week. Oh. Yung absolute na paliwanag ko yun, nandun sa Revelation chapter 11. Tapos yung sinasahanggang 3 and 4. Kailan natapos yung pinatigilan man to? Pagkatapos ng 1,260 days. O 1,260. Tinanggal rin kapangyarihan ng dalawang propeta, hanggang doon lang sila. Pero pwede, kung 1 week, bakit sasala yun? Kasi 1,260 days lang yung kanilang pagpapapasay. Sasala yung positive. Kulang pala niya. Kulang ang training. Di ko naintindihan. Sabi mo kanina, 1 week ang kubinan. Tapos, Sa Diyo, sinasabi ko o nga, kasi ang Diyo, binigyan lang ng 2 prophet ng 1,260 days. Balik 3.5 lang yun, hindi 1 week. Tama ka, Brad. Tama ka. Tapos, 1,260 days. Okay, paliwanag natin. Yung 1,260 days, para masilyuhan yun, yung 144,000. Kaya ginamit ang dalawang propeta. Ngayon, pagkamatay ng dalawang propeta, tumakbo dito hanggang dulo, nag-scatter kasi yung 144,000 eh. Pinatay sila dito sa dulo, di ba? Yung dalawang propeta. Okay. Sabi dito, Revelation chapter sabi dito, and when they shall read the finished testimony, the beast of ascended out of the bottom's pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. So, pinatay na ng propeta. 8. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom in Egypt, where also our Lord was crucified. And there were people that and mix in tongues and nations shall see their place. But it's 3 days and a half. 3 days and a half. So 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in grave. So, yung katawan nila nandun sa state. Now, tingnan natin yung Daniel 9. Balik tayo sa Daniel 9. Yung Daniel 9, nakikita natin dito, sabi niya dito, and he shall confirm the covenant with me for 1 week. In the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Pinatigil. In the midst of the week. So, nung pinatigil, sino yung cease and oblation? Yung pag tinignan natin yan, yung dalawa na yan, ang handog na yan, yan ay yung dalawang propeta na yan. So, pagkamatay pa ng dalawang propeta, agad ba't patay ka agad yung 144,000? Hindi naman, di ba? Tumakbo ba ng panahon? So, yung determination of the covenants ng Diyos, yung 1 week na yun, sa loob yun, hindi natapos doon sa first 3.5 years.
Hanggang tumakbo pa yun sa last 3.5 years. Pinatigil ang handog eh. And then, and for the overspilling of abomination, and he shall make desolation even until the consummation, and that determination shall be poured upon the desolation. So nakita natin, pagdating dito ng kalahati, talagang ang anong kasalanan nila, grabe ka suklan-suklan dyan. Okay. So, lipat na tayo sa next question. Medyo clear na yung sinasabi mo, Brad. Brother Freddy, clarify lang po yung tanong mo. Yung tanong ko po doon, di ba po sinabi niyo po na si Kristo sa Daniel 9:27 na si Kristo po yun, yung he doon. Ngayon, dinugtong niyo po yung Revelation 11. Para niyo po nasasabi na yung Daniel 9:27 at yung pag-covenant dito sa Revelation ay si Kristo po yun. Eh wala naman po dito ang he. Okay, kasi yung I kasi sa Daniel at ang I sa Revelation ay yan ay singular. Isa yan. Oo. Kung paano pinakita kay Daniel, ipinakita kay John yung events ng sarilo. Ito kasi yung it is Daniel 9:27 in the beast. Ito naman, yung Revelation 11 verse 3. Yan ang confirmation ng na makikita yung anointing ni Kristo na sa dalawang propeta. Yung sa Revelation 11, yung sabi mo, yung Kristo doon, nakipag-covenant doon sa two prophet. Diba? Ano yung covenant na yun? At saka paano ni Kristo ipinatigil? Paano nangyari yun sa Revelation 11 na nakipag-covenant siya tapos itinigil niya yung hain? Paano yun? Okay. Yung Revelation chapter 11, sabi niya dito, chapter 11 verse 7, and when they shall have finished the testimony. Yung testimony kasi yun, yung 1,260 yan eh. To finish the testimony, the beast, the sending out of the bottoms, which shall make war against him. So, sabi, pagkatapos ng 1,260, yung beast daw from the bottom, lumabas. Tapos ngayon, pero pwede ang tanong ko, ano yung covenant? Tsaka yung covenant na yun, na ipinatigil ang hain, paano nangyari si Kristo nang patigil ng hain dun sa dalawang propeta? Paano nangyari? okay, ang tigil na ang covenant kasi ito, yung mensahe ng dalawang propeta. Ngayon, yung mensahe ng dalawang propeta na covenant na yun, kaya pinatigil, ang tigil dito, yung authority na ibinigay sa dalawang propeta sa loob lamang ng first 3.5 years. Brother Freddy, ang dalawang propeta ay pinatay. Oo. Tama, di ba? Oo. At yun yung natigil yung ginagawa nilang hain sa templo. Ibig bang sabihin si Kristo ang pumatay doon sa dalawang yun? Hindi. Ang authority lang ang pinatigil doon, yung anointing, yung power ng dalawang propeta. Paano mong i-ano sa Biblia? Paano mong pakikita sa amin na yung sinasabi mo, it's scriptural interpretation? Okay. Dito sa Revelation chapter 13, yung na scriptural. Tapos yung Daniel 9:26, in the midst of the week, yung sinasabing oblation exists, yung ipatitigil. Kaya, confirmation yan sa Revelation chapter 11 verse 7, na pagkatapos dito yung testimony ng dalawang propeta, yung dalawang handog na ito yung patunay na pinatigil sapagkat ang authority ng dalawang propeta sa loob naman ng 1,216. Kaya nga, iba ang pagtigil
binigyan ng authority dahil namatay sila. Ang tanong ko, sino ba ang Yung message lang yun, yung anointing na ano. Pero yung pagkamatay ng dalawang propeta, Kung hindi sila mamamatay, Brother Freddy, tuloy-tuloy yung authority, di ba? Tuloy-tuloy. Kasi sa Biblia, kaya tumigil ang haing kasi pinatay sila at merong account na sila ay nailatan ng 3 hanggang 3 araw. Sinabi sa Bible yun eh. Oo. So kung patay sila, may pumatay sa kanila. Oo. Ang tanong, yung bang pumatay sa kanila si Kristo? Pag nagipagpupo. hindi. Sa salitang ipinatigil ang haing. Kasi sabi, kung sinusundan mo yung sinasabi mo, siyang nakipagtipan ay siya rin ang Siya pumatay. titigil ng patigil. Ngayon, lumalabas doon sa 2 propeta, kaya sila natigil dahil pinatay sila. Ang tanong, kung tutugma doon sa Daniel na kung si Kristo yun, siya pumatay doon. Okay, linilawin natin yung Daniel. Ano? Balik tayo sa Daniel. Sabi sa Daniel 9, "And he shall confirm the covenants with me for 1 week. In the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease." Yung oblation to cease, yung ibig sabihin ko talaga yan, yung kasagutan yun, doon sa Revelation chapter 11 verse na pagkatapos na yung sabi niya pagkatapos na tapos ito yung kanilang covenant para sa 144,000 yung handog na yan titigil. Ngayon, kung tinanong mo, kung si Kristo yun ba, yung hina yan, bakit pinatay yung 2 propeta? Siya pumatay doon o siya? Hindi siya pumatay. But sa logos kasi na Diyos, sa to, logos, to. Kita na ang 2 propeta, mamamatay siya sa loob ng first 3.5 years. Kita niya sa talk of God. Kaya bakit hindi nila ito? Para maganap ang Daniel 9, Matthew chapter 24 verse 15, na pag nakita niyo ang nasuklang-suklang na ito, na maninira, sino sisirain? Siyempre yung covenant. Nung umupo na dito yung Antichrist, siyempre di ba? Kasi ganito, linawin natin yung no? Pero talagang papatay doon, ang dalawang papatay doon sa 2 propeta, sa ano natin, sa to, nakita ng Diyos, ang papatay doon, yung bis na, I-clarify natin, brother. Brother Freddy, i-clarify natin para sa maging malinaw. Yung pinag-usap natin malinaw. Ang 927 na presentation mo kanina, pinalitaw mo lang that's the interpretation of the Christ, the Messiah. Ang sabi sa kasi na ano, sabi sa 927, itong he ay makikipagtipan for meaning for 1 week. At sabi doon, siya na ipagtipan ay ipatitigil niya. Hindi ba tama? Siya mismo ang magpapatigil. Doon sa Revelation chapter 11, tama, yun ay amount ng 70th week. Tama yun. So dahil sa drive mo na yung 2 propeta at yung salitang ay si Kristo mismo na inugnay mo sa 927. Ang sabi doon, kung ikukunin mo ang 927, siya na nakipagtipan, siya rin na magpapatigil. So lumabas doon sa Revelation 11, na napatigil ang hain ng 2 propeta dahil sila'y pinatay. Ito yung tanungan na dapat mong sagutin. Kung siya si Kristo na nagpatigil ng hain, ibig sabihin, siya ang pumatay sa 2 propeta. okay, bawasahin ko. Okay kasi, Kundi mo na lang ng direksyon sa pinaliwanag. yung patigil kasi ito yung power of authority. Hindi, wala ka. Okay na yun eh. Ang tanong doon, yung 2 propetang namatay dahil natigil nga yung hain nila, sino ang pumatay doon? Hindi si Kristo.
ang bis. So, ibig sabihin, yung 927, yung nakipagtipan, hindi siya yun. Hindi si Kristo yun. Hindi si Kristo. Sinasabi mo kasi si Kristo. Ngayon, dapat, pagitawin mo, Ang pinatigil ko na sinasabi ko, Brad, yung sinasabi na 1,260 days, yung time, yun ang sinasabi ko, Brad. Hindi yung physical body na pag namatay na yung dalawang propeta. Di ba? Hindi yun. Yung binigay ng yung authority, yung time of dispensation, yung time na sa loob ng ito ng 1,250, ikaw dalawang propeta, kailangan mo siliwapin ito yung 144,000 na sinasabi sa Revelation chapter 7. wala tayong problema sa dispensation. Oo. Yun ang sinasabi ko, pero yung pumatay, ay sinasabi ko sa iyo, hindi si Kristo. Kaya nga, lalabas, Yun yung authority lang, meron lang limit. Kaya nga, lalabas na yung Friday. Siniwan mo itong 144,000 sa loob na laman ng 100. di lalabas ang 927. Kasi yung siya nag-present na sumunod na sa tanong. Bilang MC, tinatanong mo siya. So, nakuha mo naman yung kanyang sagot. Medyo okay na. Pagdating sa tinatawag na sagot, medyo kaiba. Okay na yun. Okay. So, okay na. Medyo nag-carry away lang tayo. Kasi kinaklarify kasi natin, kailangan maliwanag po kasi talaga. Yung presentation kasi kanina, ayon sa kanya, 927 is Jesus Christ Himself. So, yung covenant for 1 week, siya rin yung papatigil. So, kaya tinatanong natin, nililinaw po natin. Actually, this is clarification. So, yung sagot naman niya, hindi yun si Kristo. So, lalabas, di ba? Si Antichrist yung pumatay. Split of the tongue lang. Opo, ayun. Sige, di ba na, yun ngayon. Okay, naliw yun. Okay na, Brother Freddy. May pagkakataon pa siguro, may pagkakataon pa. Pag-usapan niya. Next. Ako kasi challenge na kanina kaso, late naman ako na. Siguro. Siguro, anytime, pagbibigyan ko si Brother Freddy na dalawa kami Ayun. sa 70 weeks of that. So, patutunayan niya na si Kristo yun. Ako naman, patutunayan ko na yun na Kristo. Ako, di ko tayo. O kahit sa message ng prophet. Okay, thank you, Brother Freddy. Okay na yan. Sana yan. So, Okay yan. minsan, napapasarap din talaga yung ano eh. Kahit MC lang, minsan dahil sanay ka rin mag-present. Nararanasan din niya ng katulad ni Pastor Palo. Minsan, hindi maiwasan makasigit ang MC. Lalo na doon sanay ka rin pag-salita. So, praise the Lord. Ngayon, dahil medyo humahaba ang ating oras, medyo gumagabi, paulakan natin ang ating mga kamagagawa. Amen. At ano ba ang magiging kuha natin? Ano ba sila? Brother Lito, so, pumunta ako dito kasi may meeting namin sa Carolina. Sa Carolina, yes. Sinabi ko doon kina Brother Lena at kina Pastor Benny. Hindi ko man lang nakita yung video. So sabi niya, dito niya ilalakad sa meeting. Si Brother Benan. At saka si At si Brother Benny. Freddy, okay. O kaya obligado sila na at least sabi ko, unfair naman sa amin yun. Hindi namin nakita, tapos kami naglakad hanggang Baka naman. Tama naman. So ngayon, Okay. kaya nyo ba ang 20 minutes? Actually, mahaba na ang 20 minutes kung gano'n ang pag-usapan natin. Okay? So, bibigyan din natin sila ng pagkakataon na i-depend o yung kanilang tinitindihan ko sa kanila. So, sino una sa inyo ba? Ang sabi kasi ni Brother Paul, ang madali nilang kasi, ang hindi ko pa napapakinggan. Hindi, okay na yan. Narinig na natin eh. Okay na yun. Ang gagawin na lang natin, Brother Freddy, tatayo na lang. Ngayon, sino sa inyo? Kasi ang challenge, gusto nilang marinig sa inyo mismo. Ngayon, ang challenge, sino sa inyo mauna nyo? Sabi, sino mauna sa inyo? Dito, si Brother Francis, o Kung ikaw, wala si Brother Francis doon, wala rin nga ako doon eh.
Kaya kayong dalawa talaga ang hinahamon dito. Nasaan ba si Brother Francis? Kaya wala na O, baka na si brother. Si brother Nena. So, teka, ganito. Brother Nena, kasi dalawa kayong tagayo. Babawasan ko yung 20 minutes. Okay na? Nagiging 10 minutes kayo. Okay na? Hindi kaya, kahit at 15 siguro. 15. Sige, pwede na 15. Mabilis na magpaliwanag. Kasi, ang mahaba nito patapos ng presentation eh. Ganun ba? Yan ang mahaba dyan, yung clarification, no? Yung question and answer. Huli na lang doon sa question na. Oo. Saan? Ayoko lang mag-guest. Doon sa minister's meeting ko sa Carolina, MC din ako. Pero gusto ko talaga mag-present kung sa ilang na Nalite. Kaya hindi po kami nakapag-present. Ngayon, ewan ko po kung alam nila Pastor Batak at ni Pastor Pagdillo yun. Kasi nakapunta na sila dito eh. That was year 2006. Tagal na. Sila Pastor, no? O sige po, actually hindi po ako matagal magpaliwanag dito sa gabi. Kaya ko siya ng 5 minutes. hindi na ako gagamit ng quotation. Pero yung stand po namin, ano ba ang stand mo? Ako po ay naglagay doon sa Facebook na. Ano ba ang stand natin? Ano ba kami? Kasi pag-uusapan naman po natin yan yung Diyos at si Kristo. Ngayon po, sige po, magbigay po lang ako ng verse muna. Doon po nakalagay sa John 73. Kung babasahin po natin sa John 73, no? So, maganda mag-plus na bagay na nila eh. Ayan. And this is life eternal, that they might know the only true God in Jesus Christ, whom thou hast sent. Sometimes, nami-misinterpret natin yung end, kinokonekta natin yung God that was Jesus Christ. So, God, this God is God the Father. Kung babasahin po ninyo sa 1 Corinthians 8:6, 1 Corinthians 8:6, ito po, ano nga ba din natin? 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Corinthians 8:6. So basically po, yung aming unawa, sabi nito, but unto us there is but one God. We believe in one God. The Father, who is this God? The Father. And one Lord. One Lord. Jesus Christ po yun. Ngayon, ang tatanong na, ang controversial issue dito, is this two separate being or distinct being? Kasi may unawa po, magsaside lang muna ako, na tututulan ko yung unawang oneness extreme. Kaya po ipinakita ko to kasi gusto kong makita natin na may nagsasabi they are believe in one God. Mga oneness, extreme oneness yun. Ano yun? Yung Diyos, Ama, may mode God, yung Ama yan, modalism sila. Pag sinabing modalism,